Tara, samahan nyo kami sa DIY Macau Day Tour namin at isi-share namin sa inyo ang itinerary, guide kung paano pumunta from Hong Kong to Macau at pabalik sa Hong Kong, and kung magkano ang nagastos namin for 2 adults and 1 child. Mula sa MTR Tsim Sha Tsui Station, sumakay kami ng train papuntang Central Station. Then pagdating namin sa Central Station, lumipat kami sa Dark Blue Line or yung Island Line papuntang Sheung Wan Station. 10.3 HKD yung pamasahe ng adult tapos half sa bata. Dito kami nag-exit sa Exit D yung HK Macau Ferry Terminal. Sundan nyo lang yung mga signs hanggang sa makarating kayo sa Shun Tak Center. Pag akyat nyo dyan, meron ulit sign na nakalagay Ticket Office Ferry Hall. Kaliwa kayo, then akyat sa escalator. Meron kayong makikita na elevator, sakay kayo dyan papuntang 3rd floor, and paglabas ng elevator, kaliwa kayo papunta sa Turbojet Ticketing Office. Dito kayo makakabili ng tickets, pero kami naabutan namin yung promo kaya libre namin nakuha yung tickets namin. Ilalagay ko sa comment section yung details kung paano. Pag may ticket na kayo, punta kayo dito sa departure area, ipapakita nyo lang yung tickets nyo dyan, tapos bababa na kayo sa immigration. Mabilis lang naman yung process, kanyo lang yung passport dun sa machine nila, then go na. Pero kung may kasama kayong bata, gaya namin, kailangan dun pa rin kayo dumaan sa immigration officer. Pagkatapos sa immigration, punta na kayo sa boarding gate kung saan bibigyan kayo ng seat number. Pwede na kayong tumambay dito habang hinihintay yung boarding nyo. Once nag-announce ng boarding, diretso na kayo sa boarding gate nyo para makasakay na kayo ng ferry. Kung may dala kayong stroller or maleta, walang ekstrang bayad yon. Merong designated area sa ferry kung saan nyo pwedeng ilagay yon. Around 1 hour yung biyahe at hindi naman maalon. Pagbaba nyo ng ferry, sundan nyo lang din yung mga signs sa arrival hall nila papuntang immigration. Paglabas namin sa arrival hall, tumawid lang kami dito sa parang underpass papunta dun sa mga shuttle ng hotels. Lahat ata ng hotel dito may free shuttle, and ang sinakyan namin is yung shuttle papuntang The Venetian. Dadaan to sa The Londoner, The Parisian at last yung The Venetian. Sa The Venetian pa dapat kami bababa pero nagkamali kami, bumaba kami agad sa The Londoner. Pero okay lang yan kasi magkakatabi lang naman sila, walking distance na lang, so kahit saan ka bumaba, okay lang. Dahil di pa kami nag-aalmusal, dito na kami kumain sa parang food court nila. Kung gusto nyo na mas makatipid, mag-breakfast muna kayo bago umalis or magbaon na lang kayo. Kasi 191 MOP ang nagastos namin dito sa breakfast namin. Buti na lang din pala dala namin yung travel utensils namin kasi puro chopsticks sila dito, at since hindi ako marunong mag-chopsticks, ang laking tulong nito. Take note din pala na Macau Pataka or MOP ang currency nila dito, pero almost equivalent naman yon sa Hong Kong dollars, kaya nag-a-accept sila ng mga HKD payment dito. Kaya wag na kayo magpapalit ng MOP kasi yung MOP hindi nyo magagamit sa Hong Kong. After kumain, sinundan lang namin yung mga signs papuntang The Parisian hanggang sa makapunta kayo dito sa parang connecting bridge. Meron parang balcony dito na magandang spot para magpicture kasi kita yung Eiffel Tower sa background. Bago tumawid papuntang The Parisian, bumaba muna kami para makapagpicture sa harap ng The Londoner. Sobrang ganda dito, sulitin nyo na ang magpicture, and I suggest na agahan nyo para wala pang masyadong tao at masolo nyo ang mga spots. Pwede nyo na rin daanan dito ang City of Dreams, Wynn Palace at Studio City para magpicture kasi magkakalapit na lang yan. Pero di na namin nadaanan kasi kinulang na kami sa oras kakapicture sa The Londoner. Papunta sa The Parisian, medyo nagkaligaw-ligaw kami kahit sinundan namin yung mga signs. Although nahanap naman namin yung The Parisian, feeling namin umikot kami or maling way yung nadaanan namin kasi parang ang haba ng nilakad namin considering na halos magkatapat lang naman sila ng The Londoner. Pero sulit din naman yung nilakad namin kasi sobrang ganda dito. Parang bawat sulok ang ganda magpicture ganon. Kaya i-aura nyo na talaga yung mga OOTD nyo dito para pak na pak ang mga pictures nyo. Charot. Ang maganda pa dyan, libre yung mga tourist spots dito. Walang bayad, walang entrance fee. As in, pwede kayong pumasok sa mga hotels dyan at magpicture. Saglit nga lang kami sa The Parisian kasi medyo tirik na yung araw dahil tanghali na. So nag-decide na kami na pumunta sa The Venetian para dun na kami kumain ng lunch. Kung yung Venice Grand Canal sa McKinley, outdoor, dito mukhang outdoor lang yung area pero indoor yan. Naka-aircon, bale effect lang ng ulap yung kisame dyan. Ang galing no? May nadaanan nga pala kaming parang food court dito, and sana pala dito na lang kami kumain kasi mukhang mas mura yung mga pagkain dito. Pero dahil curious kami na matikman yung McDo, hinanap pa talaga namin at dito kami kumain ng lunch. Ayun nga lang, ang mahal, umabot ng 236 MOP, considering na konti lang naman yung in-order namin, as in mga burger lang at saka yung isang macaroni meal.
Kung gusto nyong makatipid, wag nyo kaming gayahin. Charot. Anyway, pagkatapos namin kumain, nag-abang na kami ng bus dito sa bus stop na malapit sa Daparisan. 21A na bus yung sinakyan namin papuntang Senado Square. 6 MOP ang pamasahe at make sure na may exact amount kayo kasi hindi sila nagsusukli dito. Bumaba kami sa Sentro Infante Henrique bus stop tapos nilakad na lang namin papuntang Senado Square. Accurate din yung Google Maps dito kaya pwede nyo lang i-google yung lugar na pupuntahan nyo tapos may suggested route na si Google. Medyo hapon na to kaya ang dami ng tao so hindi na kami masyadong nagtagal dito. Dumiretso na lang kami papuntang Ruins of St. Paul. Sundan nyo lang din yung mga signs or yung Google Maps. May madadaanan kayong isang street na ang daming nag-o-offer ng mga free taste ng kung ano-ano, lalo na yung kilalang beef jerky. Pwede kayong mag-try dyan pero kami nahihiya kami kasi wala naman kaming balak bumili. Pagdating namin sa Ruins of St. Paul, grabe yung tao, nagulat kami considering na weekday to. Paano pa kaya pag weekend for sure mas maraming tao? Dinry din pala namin dito yung sikat na egg tarts, 10 MOP ang isa niyan, tas 4 yung binili namin. Ang ina-expect namin na lasa, yung parang same lang ng egg tart sa Pilipinas, yung matamis yung loob, ganon. Pero ito hindi. Mas crusty lang siya sa labas, tapos yung loob malambot pero hindi siya matamis. Nakita din namin tong ice cream shop na maraming bumibili kaya tinry din namin. Yung double flavors yung binili namin, 45 MOP yan and madami ka na naman pagpipilian na flavors dito. Medyo pricey siya pero in fairness masarap nga tsaka malaki yung serving. Nilakad na namin pabalik sa Senado Square kasi merong bus stop na malapit doon. Bus 101X ang sinakyan namin papuntang HK ZMB Port pabalik ng Hong Kong. 6 MOP ang pamasahe dyan pero wala na kaming barya so 20 MOP ang nabayaran namin instead na 18 MOP lang dapat. Sa Posto Fronterico da Ponte na bus stop kami bumaba tapos nilakad na lang namin. Dito na kami bumili ng bus ticket namin. 65 HKD ang pamasahe ng adult tapos 33 HKD naman sa bata. Pwede nyo na gamitin yung octopus card na pambayad dito. Tapos pasok na kayo sa departure area, dadaan kayo sa x-ray machine dyan, then diretso lang sa immigration. Paglampas nyo sa immigration, sundan nyo lang ulit yung mga signs papunta sa bus terminal. Make sure na bus na pa Hong Kong ang masasakyan nyo. Around 1 hour din naman yung biyahe, so kung papapiliin ako kung ferry or bus, mas okay for me ang bus kasi mas mura yung ticket. Pagdating namin sa Hong Kong, kailangan namin magsulat ng arrival card na ibibigay doon sa immigration. Tapos paglabas ng arrival hall, meron na dyan bus terminal. Hanapin nyo na lang kung saan yung bus na sasakyan nyo, may mga signs naman dyan. Kami, bus 121 yung sinakyan namin papunta sa Tsim Sha Tsui. 34.6 HKD yung pamasahe ng adult at 7.3 HKD naman kapag bata. Bumaba kami sa Kimberley Road Station tapos nilakad na lang namin pabalik sa hotel. So eto na nga ang total na nagastos namin sa Macau day trip namin for 2 adults and 1 child. Sa transpo, ang nagastos namin ay 275.25 HKD at 38 MOP. Take note na wala dyan yung ferry papunta ng Macau kasi nakalibre kami sa tickets namin. Tip ko sa inyo, gamitin nyo yung mga free shuttle para mas makatipid kayo sa transpo nyo around Macau. Sa food naman, 512 MOP ang nagastos namin. Napamahal kami dahil dun sa kinain namin sa McDo, so mas matitipid nyo pa yan kung kakain kayo sa mas mura. Overall, ang nagastos namin for 2 adults and 1 child ay 275.25 HKD at 550 MOP. Approximately 5,932.95 Philippine pesos, depende yan sa exchange rate. Sana nakatulong itong video namin at kung may mga questions kayo, comment lang kayo. Salamat!